Simba, pinakator. Okay, 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! 3 milyon palakpak! Good morning! Alas 12 na kayo. Hindi pa kayo natutulog. Hindi pa po. Okay. So, meron akong hinanda sa inyo. Konti lang. Kaya, so, siguro, kanina ba lahat naka-attend kayo kanina? So, ngayon, nabusog kasi ako. Parang inaantok na ako. Pero, kaya pa. Ayan. So, ganito po. Una, so, siguro, linawin ko na lang po, no? About po doon sa maraming tatanong tungkol sa SIM natin, AIM SIM. So, anytime, pwede na po tayong bumili ng AIM SIM. So, magkakaroon po tayo ng NPP sa AIM SIM. New product policy, di ba? NPP. So, paano po? Kailangan mauna yung mga upline, mag-encode. So, siguro mag-start sa February 26 onward. Paano po yung NPP? Sa NPP, para magkaroon ka ng, unilevel sa lahat ng mga order ng downlines mo, dapat ikaw ang mauna. So, respetuhan po tayo. Kung sino yung pinaka-upline, nakapag-encode ka na ba? Tanongin mo muna sila. So, magkano ang bibili natin dahil tayo distributor? NPP natin ay 1,550 pesos. Ayan. So, sa susunod na reorder, 1,500 na lang. Okay? May palakpakan nyo naman. Paano pag hindi distributor? Ibebentahan mo ay hindi distributor. 1,850 po siya. Ayan. So may tubo tayong hindi. Sa sa first time lang niya. Sa first time lang kasi 50 pesos, parang something registration, parang ganon. Pero sa susunod, 1,500 na lang kapag distributor. Kapag hindi distributor, 1,800 na lang siya. So ang ginagawa po natin dyan, bentahan mo agad mag-asawa. So, 3,000. Automatic, may 600 pesos ka agad. Tama ba? And then, along the way, magiging member mo rin sila. So, yung NPP po, sa 26, magsisimula na po yan. So, maglalabas po ng special code ang AIM Global dyan. So, sa ating pong AIM SIM, ang positional points, equivalent siya ng 0.06. Tapos sa commissional points, 300 points. Commissional points. Kayo po ba nakitindihan nyo na lahat ng tungkol sa commissional points? Ha? Ay, di pa ako. Pasalamat, nalaman ko. So, para po kayo magkaroon ng background at magigil kayo kung paano kumuha ng posisyon dito, magkano talaga ang kita, i-discuss ko na rin po sa inyo. Okay lang ba sa inyo yun? Yes! Okay, game. Babalikan natin to. Para matapos tayo. Ano po yung mga products natin? C24, ano pa? Manggit, complete, ano pa? Restore, ano pa? Para isa-isa tayo. White light, perfect white, slim and trim, Colitus, Liben, and Choco. Ayan. T na lang, T. Marami ito ay hindi nakakaalam. Usually, ako nagdi-discuss nito. Kaya, ngayon nyo lang malalaman. I-internet nyo na lang po yan. Kasi maraming nalilito. Ano ba yung commissional points? Ano ba yung positional points? Tama ba ako? Ano ba yung rated binary? O, ayan.
Kapag po tinabing commissional points, paano yung commissional points? Ang silver executive daw, pag silver executive, magkano po ang hindi, ito muna. Pag commissional points ng Sweet 47, magkano ilan? 225. 225. Dito, 200. Restore Life, 180. Ito, 400. Ito, sino may sa inyo? Sulat. 180. Ito, Slim man. pairam nga kita. 150. Didiscuss ko po ito sa inyo ng briefing. Slim and trip. Pwede yata hindi gumamit ng mic. Okay naman hindi gumamit ng mic? Hindi marinig. Okay. So, ang slim and trim, magkano siya? Dikta mo na nga sa akin. Ayan. 150. Kapag Colidos, 100. Liben, 0. Tama ba ako? Hindi, meron. 50. Choco? 50 na rin ba? Toothpaste? 30. Okay. Yan. Tapos, ang positional points, ilan, dali. 0.02. Point. 1667. 1667. Point, ilan ang restore life? 1667. 1667 din. 0.0556. Mandar na utak ko. Yan na. Toothpaste. 0.0139. Commission na paano pa? Repeat binary. Binary. 10. 10. 5. Ano pa yung isa? Maintenance. Madali na yun. Maintenance ay 0.3334. Ano ba talaga yan? Yan. Ano ba yung sinasabi sa uni level? Diba? Ano ba yung sinasabi sa stair-step? Sa uni level, ilang percent? Diba? Ilang percent ng uni level? 5%. Paano talaga kino-compute? Ikaw to. Left, right. Bumili ito. Diba double yan? Double. So isipin nyo na lang 5%. Bumili siya ng complete. Ito, bumili ng complete. Magkano sa'yo? Diba? Magkano sa'yo? Ang pagkukompute mo dyan, ano ba yung tinatawag na commissional points? Pasin nyo, commissional points. Ibig sabihin, pinagkukunan ng commission. Commissional. So, ang formula po, 225 times 0.5 equals 11.25 pesos. Pesos na po yan. So, kapag dito sa is 10 pesos. Tama ba? Ito, magkano? 80 So, 9. Dito sa isa, 40. Ha? Hindi, 40. 40. Tama ba ako? 40. 20 lang? Ayaw nga pala. Ano 5% pala? 20 pesos. So ito, 9. Ito, 5. 750. Ito, 5 pesos. Ito, 50. Ito, 50. Ito, 150. So, madali lang. Kapag ikaw ay sumali at bumili yung first level mo, di ba?
up to 10th level, may 5%. So, meaning, kapag si A, nakita mo may 5 C24/7, 55 pesos na yun, tama ba? Ay, makukumpit mo agad. Bumili na ako ngayon ko ng white light. Magkano sa'yo? 20 agad. So, kung may bili na yung 10, 100 sa akin yan. Encode mo na. Okay. So, sa 10%, madali na yun. Okay. Di ba meron tayong tinatawag na silver executive at 10%. Gold executive, ilan? 20. And global, 30%. So, malalaman nyo ngayon kung magkano talaga kinikita ng global ambassador. So, kapag ikaw ay silver executive na, ayusin nyo lang post mo sa sa internet. Magkano ang kita ng silver executive kapag bumili ang downline niya? 10%. So, magkano to? 22, 50. Ito, 20. Ito, 18. 40. Ito, na 18. Ito, 15. Ito, 10. Oo, nasundan. 3 pesos. So, meaning, kapag si A ay bumili, sa Unilevel may 5% siya, to 11.25. So, paano kinukumpute? Diba, 225 commissional points times 10. Guess so ba? 200 times 10. Ito yun. 180 times 10. Ayan o. Ayan. Ganun lang ang formula. So, depende ho sa posisyon nyo. Okay. So, ang kita po ng silver executive, iyan ho ang rate niya. So, kaya mahalaga po maging silver executive agad kayo. Ito po ay may mga technique paano maging silver executive. Isang araw lang. Isang araw lang po, dapat silver executive na kayo. Lalo na kung kayo po ay magkakasama. So, ano talaga ang technique? Sasabihin ko na sa inyo. Ito, kung kayo po ay may 5 magkakaibigan, kung kayo naman ay dugtong-dugtong, basta mahalaga ay direct to, direct yan. Si C, direct din. Si D ay direct din. Si E, direct din. So, ilan na kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kung kayo po ay 6, ang ginagawa po dyan, ang silver executive ay ilan? 50 lang. So, ang gagawin lang, sa isang point, di ba, pag si 24/7, 5. So, bumili lamang po ng tig sa 10 na si 24/7. Pwede po kayong mamuna na, tig na 9,000 kung 5 kayo. So, alisin natin si E. O, ito, downline na nga, si E. So, ano mangyayari? 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. Bumili lang tig sa 10 si 24/7. Pero i-encode sa kanya. So, automatic, silver na yun. Gets mo ba? Yan ho talaga ang ginagawa namin. So, mahalaga, hanapin nyo po kung sino yung magkakarugtong sa inyo. Kaya mas madali, kung 10 kayo magkakarugtong, huwag mag-i-encode yun nasa taas. Huwag kayo mag-encode, huwag kayo mag-encode. Ibigay sa pinaka-downline yung codes. Isang araw lang, tapos na po agad, silver. Mahalaga po kasi maging silver executive agad. Okay? So, ayun ho ang technique. Kaya kailangan mo ay magkakilala nyo po yung mga nasa linya nyo para po magkasingilan kayo. Parang magba-blood compact pa kayo kung 10 kayo. Tayong lahat ay ngayong Friday bibili ng tigli-5 C24/7, 4,500. O, akin na lahat ng codes, akin lahat ng codes. So, okay lang naman kahit ilagay mo sa pinakailalim kasi kikita naman lahat yan. Okay po ba yun? So, kapag gold, kasi mahalaga maging silver o agad kayo eh. Dapat matapakan nyo po yun. Huwag kayo papayag na hindi. So, sa gold, magkano na po? Magkano? 20? 45 na ba? Oh, ano na? Gusto mo? 45. Tulungan nyo ako. Parang mabilis ito. Ito. Apa? 20. Okay, 6. Ayan, yan ang rate ng gold executive. Okay. Ang global ambassador, magkano?
90. Magkano? 67. Yan ang rate niya. Ito, 60. 60. Ito, 10% man. 40. 54. Tama ba ako? Ito, 120. Basta laki ah. Magkano to? 20% man. Ito, 58. yan. 9. Yan ho ang ano, yan ang rate namin. So meaning, kapag ako ay merong nakitang downline na may hawak na tatlong white light, 360 sa akin yan. May bumili ng 20 kape. Nako, compute mo. Kasi alam mo yung ano, computation dito. So yan mo yung rate natin. So, ganito lang. Meron din tayo kasi tinatawag na minus plus. Tama ba ako? So, halimbawa, ikaw to. Si person A, dumami na ang downline mo. Ito, dumami na rin ang downline. Ikaw ay silver executive na. Tama. So, ikaw, kay A at kay B, meron kang 10%. Every time na bibili yung grupong yan. Kahit simula-simula hanggang katapusan. Kahit yung pinakailalim. At sa first level up to 10th level, merong given na po yung 5%. At ang maganda sa atin, di ba may dynamic compression? Ibig sabihin, kapag yung first level mo up to 10th level, hindi mo bili yung 1 to 10. Sino magiging first level mo? Si 11 up to 20. Kasi kaya tayo po ay may assurance. Kapag hindi mo bili yung downline mo, na pang third, ang magiging third level mo is si 4. Yung 11 ay tataas po ng isa. Gets niyo po ba? Na-gets? So, pag ikaw naging silver executive, meron kang 10% additional. Ang good news dyan, paano pag si A ay naging silver executive na rin? So, automatic, silver executive with 10 points, tama? Yes. Minus silver executive, 10 points. So, 0. Tama ba ako? So, ikaw wala ng 10% sa sales nito. Kasi naging silver na siya eh. Pero may unilevel ka. Yung unilevel kasi, given na po yun. So, saan ka magkakaroon ng 10% sa kanya? Kasi hindi pa siya silver executive. Kapag naging silver executive na rin siya, so ayan, 10 minus 10 din, 0 na. So, paano na yung stair step? 0 na. 0 talaga. Huwag kayong malungkot. Kasi naging silver siya, ikaw ay gold na. Tama ba ako? Magiging gold ka na dyan eh. Tataas ka. So, 20 minus 10. 20%. Ibig sabihin, magkakaroon ka na ng 10% sa mga ito. Sa buong grupo naman yun. So, paano pag naging gold? Eh di wala ka na rin. Baka naman ikaw ay global ambassador na. Ayan. Kaya pilitin niyo po, ang labanan sa ganito ay marami kayong direct. Ako, naging global ambassador po ako. Ang pinakamataas na sumunod sa aking points ay nasa 102 lamang points. Ibig sabihin, di ba ang 1,000 points ang global ambassador? Eh, 102 lang to. So, nakinabang ako mabuti. Kasi sabay-sabay sila. Nung kinumpute siya, 1,000 points higit na agad. So, ako po yung naging global ambassador. Wala pang 1 year and a half lang halos. Kasi maraming doctors na nasa under the organization. Okay. So, paano raw naman ang tinatawag na maging silver executive? Paano raw? Paano? So, per product po tayo. Para malaman nyo na. Halimbawa, ang inyong mga downline, ang kinakarir ay C24/7. Ilang C24/7 ang kailangan? Diba? 50 pieces. Tama ba ako? Kapag ito, 60 pieces. Kapag ito, ilang pieces yan? 60 pieces din. Ito, kapag divide nyo po, 10 divided by 0.0556. Ilan yun? Palagay ko ay 18. Ilan? Ilan ngayon sa inyo? Pagkat nyo. Ano? 179 point something. So, 180 pieces. Ito, 180 din.
Ito, 120. Kasi, ano po yan, 119 point something. Pieces po pieces to pinag-usapan para maging silver executive na 10 points. So, ilang kolidos ang kailangan mo bago maging silver? 120. Sa kape, 720. Dito, 720. 720 na toothpaste. So, kung ang buong grupo mo, ang kilala lamang na produkto ay Liben, ay karirin nyo 720 boxes bago ka maging silver executive. Paano rin naman kung gold executive? Diba yun ay ilang points? 100 points. So, simple lang. Gawin mo lang itong 500. Ito, 600 boxes. Yan, 600. 1,800. 1,800. 1,200. 1,200. 7,200. Nakapesa mo kaya dadalhin yun. Hindi, uminom ka na ng uminom. Ayan. So, meaning, kung gusto nyo pong maging gold executive, sa pamamagitan ng C24/7, 500 pieces, ikaw at ang buo mong grupo. Ang grupo ang pinag-uusapan. So, paano maging global ambassador? Walang iiyak. 1,000 points. 5,000 na C24/7. 6,000 na complete. 6,000 na restore. 18,000 na wildlife. Ang dami puputi niyan. Ito, 1,000, 12,000, tama ba ako? 12,000. Ito malupit. 72,000. So, hindi na makakatulog yan. Parang kayo, uminom na yata ng kape ng todo. Ayan, ayan. So, ayan ang summary ng ating marketing plan. Ay, palakpakan nyo naman. Ang tanong, ay paano kung lahat ay sabay-sabay ng mga produkto? So, makukompute nyo na ngayon kung ilan. Kaya kayo, kung gusto nyo maging silver executive, 7 kayo na magkakarugtong. Ang gawin nyo, tiging 100 kape ang bibilin nyo. Kaya po pala kung gusto nyo mabilis magkaroon ng resulta, magkaroon ng posisyon, C24/7 talaga ang kakaririn natin. Tama ho ba ako? Ayan. So, sa ano naman, sa SIM, sinimulan na po natin ngayon. Sa SIM po, ang commissional points ay 300. Ang positional points, 0.06. Magkano naman? Ang kita po natin kapag nagpa-load, kasi 300 times 5. Sige po. Ha? Magkano? 15. Pag gold, 30. Tama. Pag 45. Pag GA, 60. Tama ba ako? So, ibig sabihin, kapag meron kang nakuha isang SIM, meron ka 60 pesos agad. Pwera pa yun doon sa yung, ayan, positional points na yan. So, hindi po, ang pagiging global ambassador, sobrang layo. Ito ang pagbabasihan. 10 divided by 0.06. Ilan mo yun? Compute. 166.67. Diyos ko, Diyos. Mantusawa ang tenga. Kasi, tama, 167 na maglulong ng 1,500. Automatic, ikaw ay silver na. Kung SIM. Ayan. So, yan mo yung rate. Hindi ko po alam ang repeat binary. I think wala. Wala, 0. Wala. Ayan. Kasi hindi naman no product ng, ng Nature's Way. So, ha? 45 ba? 45. 60. Yan ho ang rate. So, kailangan kabisado nyo po ito para alam nyo ang inyong karapatan. Okay? So, game na. Isulat nyo na lang po sa isang internet nyo na lang.
Okay? So, maliwanag na. Okay, so... Tapos na? Punta na ako sa ibang topic. Kumopya na lang po sa mga mabibilis. Okay na, okay na. Okay, so habang ako po nagkasalita, kopyahin nyo na lang yan. So, yan po ang ating marketing plan. So, madali lang naman yung madali lang po yung direct referral kasi for every global package sold na mabenta, may 500 ka. For every pair, 1.5. So, ang mitikuloso lang po mga tanong ay tungkol sa unilevel at stair step. Iyan na po yung summary. Pakapakan nyo naman. Okay. Well, magkikwento na lang po ako sa inyo kung paano ako nagsimula sa AIM Global. Ayan. Ang totoong story po, ako ay pinilit lamang ng empleyado ko dito. So, paano po ako pinilit? Ako po ay nalinlang. Paano mo nalinlang? Sabihin natin, naloko po ako. Bakit? Nung inimbitahan ako ng empleyado ko, ang sabi sa akin, Sir, sumali ka na. Sumali ka na, sir. Kasi, ikaw ito, sir. May ilalagay na ako isang tao sa'yo. Ito, yan ay bodyguard ni Vice Governor ng Cavite. Tapos, sir, dito ilalagay si Vice Gov. Tapos, sir, may mga japayuki na yan dyan. Yan dyan na, sir. Ang hanapin mo na lamang ay isa. All of the sudden, ang lahat ng ito pala ay kwento lamang. Na-frustrate ako. Ang kahuli-hulihan, yung palang mga iyan, ay, nako, drawing lang talaga at wala po sa eksena. At ito malupit, nung binigay ko na po yung pera sa empleyado ko, umaano pa ako, sabi ko, hindi na ako tutuloy kasi wala naman talagang kakilala, hindi ko rin matatapatan. Hindi, tatapatan na lang, hindi ko rin talaga kaya. Hindi ko naman kasi 40 yan, kasi tatrabaho pa ako sa SM. Alam niyo yung ginawa? Nasabi sa akin, Sir, hindi na po pwede kasi na-encode na. Pero ang totoo, hindi pala talaga na-encode. Kaya po, ang nangyari sa akin, na ilang araw na hindi ako encode at good news. So, nung naintindihan ko na, nagpasalamat po ako nang sinabi sa akin na hindi pa ako na-encode. At least hindi ko nabawi ang pera ko. Kasi kung nabawi ko ang pera ko, wala akong Mike Macrohon ngayon nakaharap nyo. Minsan ho, yung pamimilit, kailangan kasi pilitin mo yung mga tao na sumali. Bakit po? Kasi minsan, hindi mo alam kung talagang para sa'yo ang networking. So, ano po yung naging contribution ng aking success? Unang-una, ako po ay mabait na downline. Kapag si upline ay nag-texto sa akin, kahit yung empleyado ko lang dati, kahit ako minsan ay natutulog na, kahit naka-boxer lang po, babangon po ako, kahit alas 2 sa madaling araw, may meeting tayo, uma-attend po talaga ako. So ako po hindi pasaway na downline. At higit sa lahat, kailangan ay alamin niyo po lahat ang pasikot-sikot ng ganitong negosyo. Ako po, sa totoo lang, kaya ako kumita ng malaki dito, una, makapal ho ang mukha ko. Ikalawa, nangaagaw po ako ng mic. Nung ako po ay nagsisimula pa sa AIM Global, 2 weeks pa lang, ako po ay nag-i-speaker na sa head office. Kasi ang sabi ko, naku, walang magagaling na speaker dito yung feeling ko, magaling ako. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko agad sina Doc Ed, sina Jan. Hindi naman ako kilala ng mga yun. May 2 weeks pa lamang Sabi ko, Doc, ako po mag-i-speaker dyan. Itabi niyo po lahat ng mga tao nag-i-speaker dyan. Kasi ako, tinignan ako ng mga may-ari. Sino ka? Siyempre, hindi ako talaga kilala. Naku, bumanat ako. Bumanat ako. Tawanan po sila ng tawanan. Simula noon, nakilala na po ako. Kaya dito ko, at ito malupit, yung first presentation ko po, sa maniwala kahit sa hindi, nakalimutan ko pa yung Unilevel. So, number 1, direct selling. Number 2, direct referral. Number 3, pairing. Number 4, mamaya na ngayon number 4. Ano ba yung number 5? Hindi, nangyari ko sa akin yun. Nangyari sa akin.
So, ibig ko sabihin, hindi ho naman ako kagalingan noon nung nagsisimula pa. Pero habang ginagawa mong ganito negosyo, nagiging magaling ka. So, meaning kailangan talaga mag-practice kayo. Isa lang po ang paraan paano yumaman sa ganitong negosyo. Mang-agaw po talaga kayo ng mic. Mang-agaw ho kayo. Dapat nagkakagalit kayo. Ay, di ba ako dapat ang speaker? Bakit tinagawan mo ako? Kaya, dapat mang-agaw ka kasi ang pera po ay nasa mikropono. Nasa mikropono ang pera. Hindi mo pwede rito na patahi-tahimik ka lang. So, isa pa rin po sa naging contribution ng aking success, ito po, never po akong nangutang sa downline ko. Kapag ikaw ay upline, hanggat maaari, huwag mong uutangan ang downline mo. At higit sa lahat, kung mautangan mo man, kailangan ay bayaran mo. Huwag yung nawala na lang, nililista na lamang sa tubig. At sensitive po ang mga downline. Kahit ito isang kape lang, naaalala naman kaya. Si upline, local ang pasok. Grabe naman. Hanggang ngayon, hindi pa sinasauli yung gusto. Isang kape namin, hindi, nakakatawa man. Pero totoo po, nadidemotivate po yung iba. Kasi siyempre, malaking pera na ho sa kanila yung 260. Tama ba ako? Inagaw mo pa. Pamasahin niya na po yun. So, nung nagsisimula ako, sa totoo lang, mahirap. Ay ako, naalala ko po, pinakakain sa akin ng upline ko. Alam mo ano, tuyo. Nung nagsisimula po kami sa Cavite, 4 kami nagsimula, wala kaming kotse. Pero months later, meron na po kaming resulta lahat. Kasi kami po ay nagtulungan. Meron po talagang ginagawa sa networking na pwede nyo pong pagtulungan. So kung kayo po ay 5 magkakatropa, ang gawin nyo talaga ay magkakarugtong po kayo, magkakarugtong. Tapos direct po ng direct, magkatulungan kayo. Kaya tsaka ang tip ko pa sa inyo, kapag magkakakilala sa isang organization, ang gagawin nyo po ay magkakasama sila. Huwag nyo talagang paghihiwalayin. Katuhog. Ako po, halimbawa, sa empleyado ko po sa SM, lahat po ng direct employee ko ay, pwede ko na burahin ha? Ganito po, ang empleyado ko dati sa SM, ito na po yung network ko talaga. Ako ito, di ba ako ay 7 accounts. Yan. Nagsimula po ako 7 accounts. Tapos nagdagdag ako ng dagdag. Nung unang panahon kasi okay lang magdagdag ng ngayon kasi hanggang 7 accounts na lang tayo. Tama ba ako? So ang ginawa ko po dyan, yung aking 17 agad yung sumali sa akin na empleyado ko. 56 po sila lahat, 17 sumali. So ang tendency ko po sa dami ng heads ko, pwede ko silang paghiwa-hiwalayin. Tama ba? Pero sinacrifice ko na muna ang sarili ko. Ang ginawa ko po, yung 17, pinagdugtong-dugtong ko po sila lahat. Para silang lahat ay power. Hindi po kasi mamamatayan kapag sila ay magkakasama na hindi mo pinaghiwalay. So yung pinakailalim, maswerte rin po siya. Kasi 16 na tao pwedeng mag-spill over sa kanya. Tama ba? Yun na lang ho yung motivation doon sa mahuli. At remember, walang nahuli, walang nauna dito sa ganito negosyo. Kung talagang magaling ka at ikaw ay nagsisikap, mas yayaman ka. In fairness yung ang dami pong dumaan sa aking na mga upline, ang dami ho talaga sumingit bago po ako dito na encode. Kasi remember, di ba, hinold yung encode ko. At ako'y nag-text brigade pa. Sa lahat ng gustong sumali sa Il Global, unahan nyo na ako. Binibigyan ko kayo ng 2 weeks. Totoo, yun yung sinasabi ko sa kanila. Kaya ang daming pumusisyon. Good news. Ako pa rin po ang pinakamayaman. Abay, palakpakan nyo ng mga... Walang nauna, wala nahuli. Kahit ikaw ay nahuli, ang sagot lang dyan, multiple account. Kapag si upline mo ay 1 head lang at ikaw ay 7 heads, believe me, isang araw, mas malaki kikitain mo kaysa sa kanya. Ganun. Okay. So, ano pang ginagawa? Mayroon ho ako mga technique na para hindi mamatay ang networking nyo. Para hindi lahat ay ma-demotivate. Di ba ako may 7 accounts? Ang ginawa ko dyan, nag-alat na po ako ng mga heads. Halimbawa, ito po. Ito po ay para lamang sa aking pang-araw-araw na gastos. Lahat ho ng pairing na darating dyan, yan ho yung mga pangkain ko, yan ho yung aking mga pandamit, pangpamasahe, ganyan. At higit sa lahat, ito pong isang ito ay para lamang sa aking
mabahay. Yan, ako po ay nagtayo na ng bahay na malaki. Diyos ko po. Ayan, yan. Lahat po ng kita niya na ay pinagpatayo ko. At ito namang isang ito ay sa lupa ko. Ayan, yan. At ito pong 7 heads ko ay, ito po ay meron ito aking sweldo. In fairness, sinesweldohan ko po ang sarili ko ng 50,000 per month. Sino po yung naka-wifi sa inyo? Sino naka-wifi? Buksan niyo po yung wifi at may papakita po ako sa inyo isa kong account na wini-withdraw ko lang po siya kapag may 50,000 na. Kasi sweldo ko po yun. Abay, palampakan nyo naman. Ayan. Hindi, sa ganito, siyempre, finances o pinag-usapan dito. Kailangan po, tawag dito, ano yan? Mag-wifi tayo. Hindi, kahit na hindi na, brother. Basta ganito ang tip ko sa inyo. Gumawa kayo ng yung mga heads nyo na marami. Paano ba talaga ang gagawin? Sa simula ho, mahirap po yun. Pero pag lumaki na po na, okay, hindi, ayaw mo na, tita. Ayaw mo na. Okay na. Yeah. Ang ginagawa ko dyan, ang ginagawa ko sa akin, meron ako 50,000. Basta pag umabot na 50,000 yung kahit 2 weeks pa lang siya, wini-withdraw ko na po. Ang usually, pag umabot na po ng 56,000, ang magiging ano po niyan, ang magiging, tawag dito, magiging net ay 50,350. So, automatic, sweldo ko po yun. So, sinesweldohan ko po ang aking sarili. Kaya gawin niyo rin po yun. Hindi pwede na tira-bahala dito na lahat ng heads nyo ay ginagalaw nyo. So, itong 3 heads kong ito ay puro ipon ko na rin po yan. Kaya po ako, malaki talaga ang pera. Hindi, kasi pag nagne-network ko, may tendency na makapaglabas po tayo ng sobrang laking pera. Tama ba ako? Kasi magastos po talaga ang maganito. So, nawawala. At the end, parang wala ka rin kinita. Although dumaan naman sa'yo. So, sa pag na-network ko, kailangan matalino tayo sa ating pera. Kailangan yung may mga heads ka talaga na nakaalat na ito ay para sa pagkain lamang. So kapag hindi na kumikita ito at wala siyang pwedeng, hindi magtuyo ka lang muna ngayon. Kapag naman kumita ng malaki, hindi magmakdo. Kapag sobrang malaki talaga sa sama ng loob mo dahil na-flash out ka, hindi pumunta ka sa mamahalin. Ganun ho ang ginagawa ko. Disiplinado siya. At sa lahat, isa pa kang tip ko sa inyo, huwag po kayong maging yung tinatawag na abusing upline. Kasi kapag ikaw ay abuse sa upline, baka ma-abuse ka rin ng downline mo. So, critical ho yung upline and downline. Ako po, never ko pong inabala ang aking mga upline. Kasi kung gusto mo talaga yumaman dito, kailangan tumayo ka sa sarili mong paa. At kumbaga, kung sa lalaki po, pitpita na ito ng itlog. Point of no return. Kasi ganito, ako, okay lamang na tulungan mo ang iyong downline kapag nagsisimula, simula siya, tulungan mo talaga. Pero kapag kumikita na at lumalaki na ang grupo, kailangan magkaroon tayo ng tulungan system. So, sa grupo ko po, ganito ang ginagawa ko. Meron ho akong downline dati. Talagang pasaway. Anong ginagawa? Apply! Bukas may schedule tayo. Sabi, saan yan? Sa Bulacan, upline. Okay. Mamaya text na yan. Upline! Alas 10 tayo dapat na sa Bulacan. Daanan muna ako ng 8 a.m. Okay. Pagdaan ko ng 8 a.m., andun na nga naman. O sige, nakasakay na yan. Siyempre, akong driver. Mamaya, nadaan sa toll gate. Bayad ako. Tapos mamaya, wala nang gas. Bayad ako. Pagdating sa venue, siyempre, bago pa lang, talagang ikaw magpapawer, ikaw magpaprana, ikaw magpamarketing, ikaw magpapawer. Tapos after nun, upline, ang galing mo talaga. Upline, paki-follow up na rin. Upline, ito yung number niya. Okay lang. Ba, kinabukasan, ilang araw, gano'n na naman. Upline, alas 10 ang lakad natin. Saan? Sa Laguna. Daanan mo na ulit. Dalian mo. Punta naman. Kapag gano'n ang gano'n, ang upline mo ay magsasawa sa'yo. Tama ba? Kailangan, tumayo ka rin sa sarili mo pa. So, ako ginagawa ko, tinuturuan ko na agad ang aking mga downlines. So, paano turo? Pinagpa-practice ko talaga. Kaya kayo po, magkaroon kayo ng check and balance sa inyong sarili. Kaya meron kayong section na talaga nagpa-practice po kayo ng OPP. Hindi pwedeng hindi.
Meron na ako mga business partner. Talagang nangangatalho kapag humahawak ng mic. Talagang mahihain mo siya. Alam nyo, sa simula lang yan. Nako, meron akong downline. Hindi ko talaga nagsasalita hanggat walang red horse. Hoy, handa ang red horse! Dali, mag-practice eh. Kami yung audience, nakahanda ko talaga. Kapag medyo namumula na, good morning! Mga ganyan. Ang tangahan mo. Tatlo lang kayo magkakarap, grabe. Pero wag ka, ngayon po ay napakagaling na. Abay, palakpakan nyo naman yung mga gano'n. So, meaning, hindi ko kayo magaling, ay hindi kayo gagaling talaga. Remember, hindi ko naman ako ganito kagaling nung nag-i-start ako. Hindi ako ganito. Pero araw-araw para naman ang ginawa ng Diyos, siyempre makakabisa mo lahat ng sinasabi mo. At tandaan nyo po, kailangan makabuo kayo ng inyong speech. Hindi pwedeng hindi. Ang speech nyo na yung ulit-ulitin nyo na lang. Remember, tayo pong lahat ay iba-iba ang paraan ng pagkaka-invite sa atin. Tama ho ba ako? May iba-iba ho tayong kwento lahat. Kaya po ako, pag narinig yung magsalita, dire-diretso, kaya structured na po yun, natatapos lang siya, lalo na kapag nagmamarketing. Siyempre, hindi mo naman pwedeng baguhin. Lalo na pag nagpa-product, sasabihin mo, 12 fruits, ano-ano po yung mga prutas, aratilis. Hindi naman pwede mag-invento ka, tama ba ako? Eh, kaya nakabisahin nyo lang po ang inyong speech. Eh, maniwala kayo sa akin. Kanina po, narinig nyo naman kung paano ako mag-speech, tama ko ba? Mapapansin nyo po, yung aking speech, 90% po yun, talagang pay-in. Tandaan, paano ko po in-structure ang aking speech? Gayahin nyo na lang. Kung kayo po ay merong baburahin ko na ha? Okay na, okay na. Tingnan nyo po mabuti. Meron kasi nagsasalita na napakahaba, wala namang kabuluhan. Tama ba ako? Gusto ko nakakaboring. Ang tamang sasagutin lang po, ano ang pangalan mo? Yan ho yun. Saan ka nakatira? Ano ang background mo? Ano ang naging resulta mo sa Global? Tapos, yun lang ang gagawin mo. Tapos, papasok ka na sa global package. Ang pagdidiscuss po ng global package, kailangan hindi magulo. Pansinin niyo po yung pagdidiscuss ko kanina. Nagsimula po ako, number 1, magkano? 6,000. Number 2, magkano? 2,000. Number 3, 200,000. Tapos, di ba, may 50,000, may 10,000, may 10,000. Tapos, number 4, 25% discount. Hati. Pansinin niyo po, ang utak kasi meron pong tinatawag na ma-absorb niya ang isang bagay kapag ganyan. Puro numbers. Tama ba ako? And number 5, ano yun? A, ATM. B, number 6, business kit. C, wala naman. So, D, ano yun? DTC. And S, scholarship. Naka-alphabetical pa rin po ang pag-explain. Kapag ganito nyo po na-present ang isang global package, intro, ang mga mga abatsuchu lang naman yung iba doon, tama ba? Yung mga kwento para maging kwela. So kapag ganito po siya, ang structure nyo, hindi kayo magulo, matatandaan po ng prospect nyo. Kasi yung iba, 6,000, number 1, number 2, DTC, number 3, 50,000. Ang gulo eh. Hindi mo maintindihan, tama ba? Wala sa ayos. Kaya nga kung may tinatawag na alphabetical eh, ay disundan mo na lang. Tama ko ba ako? Ayan. Okay. So at higit sa lahat, kapag po nagmamarketing kayo, siyempre, hindi po maraming palabok. Yung iba kasi nagko-compute pa kung ano-ano mga compute. Ang gawin nyo na lamang, paano maging silver? 50 pieces nito. Ikaw at ang buo mong grupo. Mas naintindihan mo yun. Gumamit na kayo ng mga terms na hindi ko pang distributor, kundi pang first timer talaga. At effective po yung pag-market nyo. At higit sa lahat, kabisahin nyo po ito from head to foot. Ako kahit saan nyo po ako paikot-ikotin sa global, hindi nyo talaga ako maliligaw. Even ang product, kabisado ko. Sabi, imagine mo, complete. Yun na lang, complete. Complete. It has 29 vitamins and minerals, 12 fruits, 12 vegetable, 12 mushroom, 12 digestive enzyme, 18 amino acid, citrus bioflavonoid complex, EFA, essential fatty acid, etc.
fruits. 12 fruits. Ano-ano yung mga prutas? Plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, bilberry, cherry, apricot, papaya, orange, grape, pineapple. Ano-ano yung mga gulay? Broccoli, cauliflower, beet, carrots, cabbage, broccoli, kabisado ko yun. Ano-ano yung mga gulay? Broccoli, cauliflower, beet, tuloy nalito ako sa inyo eh. Kabisado ko siya. Yung vitamin A, vitamin C, vitamin B1, B2, B3, niacin, leucobalbin. Alam niyo, wala akong magawa. Pinakabisa ko talaga. Eh kapag kabisado niyo kasi, mas mapapaintindi niyo sa inyong kapwa. May kasabihan ko, hindi mo mapapaintindihan isang bagay hanggat hindi mo naiintindihan. Tama ba ako? Sa ano yung mga function nun? Kailan? May kabisado ko nga, complete. Si 24/7 complete. Ano yung effect? It promotes healthy blood circulation, controls blood sugar, controls cholesterol, prevents degenerative diseases like arthritis and rheumatism, enhances sexual vitality. Pati nga yung mga meaning, kinabisa ko po siya. Bakit? Kasi kapag may kausap po kayong Amerikano, eh, hindi naman pwede magtagalog. Hindi isa-isahin mo na lang. Kung kabisado po siya, mas madali niya pong mapaintindi. And remember, ang ating pong negosyo ay speech. Kailangan ho, magaling po talaga tayo magsalita. So, paano ginagawa dyan? Pinapractice. Paano pinapractice? Kailangan hindi ka mag-isa. Kailangan meron pong nag-check-in balance sa inyo. So, simula ngayon, kailangan meron ako yung session na nagpa-practice po talaga kayo. Okay. So, tapos na po yung topic ko ngayon. Eto na lang. Tip ko na sa inyo. Paano talaga kumuha ng 7980? Meron pong mga tao na mali ang bagsak ng pag-market niya. Siguro para mas madali na lang, gumawa na po ako ng ito na lang, stoplight. Ano ba yung na stoplight? Red. Ano pa? Yellow. Yellow. Ano pa? Green. Green. Ano pa? May orange ba? Ay, lagyan na natin ng white. For the purpose ng presentation nyo. So, in this sense, I think, mas maintindihan nyo po ako. Ang tao po may 4 na classification talaga. Kailangan alam mo ang mga ibibitaw mo. Paano po yun? Halimbawa, white. Sabihin natin, kapag ang kausap mo ay white, paano mo malalaman na ang color ng kausap mo ay white? So, assuming kapag white, ito yung usually, ito yung mga mahilig doon sa ang tawag dito, yung mga charity, yung mga ganyan, at may siguro yung mga madre, ayan, mga pari, may mga mahilig sa charity. White. Sabihin natin siya ay white. Kapag ganyan ang kausap mo, sa marketing plan natin, sa ating products, kailangan ang sasabihin mo, ma'am, good news meron ho tayong Align Foundation. Pwede ho kayo makatulong dito. Ma'am, meron ho kayo matutulungan ng mga scholar, etc. Kapag yun ang alam mo ang prospect mo ay ganon, banatan mo doon. Huwag mo nang sasabihan ng mga pera-pera. So kapag naman sinabi, halimbawa, green, so ialat natin ang pag sinabing green, siya yung mga taong mahilig sa yung mga sa computer, yung gusto niya ay detail. Ayan. So kapag sinabing green, siya ay detail. So kailangan i-explain mo lahat. Kailangan sabihin mo, ito yung aming product, iyan ay approved ng BFAD, approved ng ganito, ng halal, ng ganito, ito yung mga papeles, ito yung paano ka mag-research, detailed siya. Hindi mo pwedeng i-shortcut lang. At pwede mo na rin sabihin, huwag ka na magsasabi ng mga charity. Yung mga taong ganito, yan ho yung mga mahilig lamang sa computer, yung mga nakasalamin, tapos talagang genius ang dating. Yan, sabihin natin sila ay green. Kapag naman sinabing yellow, sila naman yung mga tao na yung bang easy go lucky, ibig sabihin mahilig sa mga tour. Yan. Tapos sila yung mga mahilig sa mga fantasy. Ayan. Tapos mahilig sa
anong tawag dito, yung mga sumasakay ng tren, ano ba tawag sa ganon? Yung mga recreation na ganyan. Mga adventurous, ayan, sabihin natin siya ay yelo. So kapag gano'n ang kausap mo, ano sasabihin mo? Ay, sir, dito ho sa atin ay makakapunta ho kayo sa US, makakapunta ho kayo sa Europe, tapos makakasakay ho kayo ng ganito, ganyan. Depende sa baliwan. Kapag naman itong kulay red, yan po yung mga mahilig sa pera. Yan. Mahilig sa pera, mga mukhang pera. Tapos yung mga tao na sabihin natin siya ay yung, ano yung parangal, anong tawag doon? Yung may sa awards, yan. So, kayo po ang nakakakilala ng prospect nyo. Tama ho ba ako? Kapag ang prospect nyo, alam nyo mukhang pera, siya ay red, anong gagawin mo? Ay, brother, kikita ka ng malaki dito, 1.5 ng 1.5, magiging milyonaryo ka, magkakaroon ka ng kotse, bibigyan ka ng mga award, grabe, ikaw ang magiging bida rito. O, ibig sabihin, red siya. O kapag yellow naman, ay, ang banat mo naman, naku, dito napakarami na nakaalis ng ganito, ganyan. Depende po sa banat nyo. Kasi kapag ang kausap mo ay white, at ang banat mo, alam mo, kikita ka ng malaki rito. Ay, may intimidate sa'yo, tama ba? Kasi hindi yun ang porte niya. Yung iba kasi, mali po ang pagbagsak ng dapat ibagsak niya sa isang tao. Eh, alam mo naman ang tao ay weird. Yung ba, di ba, alam niyo man yung mga weird na tao, yung nasa computer lang, tama ba? Yung talagang tahimik lang na ganyan. Pero wag ka, nag-iisip pa mga yun. So, bigyan mo na siya ng mga papeles. Lahat ng gusto niya ang malaman. Kasi in that sense, kapag nalaman niya na lahat, saka pa lamang siya mag-pay in. Okay? So, yan po yan. So, kayo na, pwede naman kayo maglagay ng inyong mga ng inyong mga kulay-kulay na yan. Okay? So, game. Kapag kayo po ay nagmamarket ng ganito, maingat po sa sasabihin. At ang pinakahuli kong babanggitin sa inyo, pinakanalan. Ang networking ho ay nabubuhay lang at umiikot sa tinatawag na 5 fingers. Ito po ay laging dinidiscuss sa NDO. Pero ngayon yung marirealize. Lagi itong dinidiscuss sa NDO. Pero kailangan, kung gusto nyo sumabog ang inyong network, discuss agad ang tinatawag na 5 fingers. Sa NDO, ang tawag po dito ay skills. Paulit-ulit sinasabi pero hindi ko ito ma-perfect ng isang distributor. Pag sinabi yung 5 fingers, kailangan, number 1, yung tinatawag na prospect list. Pinakamahalaga ho ay may prospect list. Remember, ang ating pong negosyo, ang ating pong inventory ay tao. Kung ang sari-sari store, wala ng ketchup, wala ng boy bawang, anong gagawin na may-ari? O order ng boy bawang, ng ketchup. Kapag ikaw ay wala ng prospect na nakikita na kasulat, anong gagawin mo? Magsulat ulit ng prospect. Ang networking ho talaga ay umiikot sa 5 fingers. At ito ay binibiling ko sa inyo. Basta po sumali ang isang distributor, i-5 fingers nyo na po agad. So, may term po dapat sabihin, 5 ba? Baka sabihin mo, uy, na-fingers ka na ba? Dapat mo, 5 fingers. Kasi mahalay, uy, i-finger mo na siya. Hindi. Ano ba na nasa isip ko na naman? Hindi. Ito pong sinasabi ko sa inyo, ito pong kultura ng aking grupo. 5 fingers. Kaya basta enemy, sumali ka ngayon. Uupuan ka muna ng 10 minutes. Mahinig ka, meron ko tuturo sa'yo. 5 fingers, may hawak na ng ballpen, papel. Ito yan ang gagawin mo. Lahat to marunong mag-explain ng ganun. Kahit siya ay isang linggong kasali pa lang, alam na po ng grupo ko i-discuss ang 5 fingers. Kaya kami may code. O, na-finger mo na ba yan? 5 fingers, okay? Sa prospect list, yan, laging inuulit-ulit, pero may matututunan tayo pag ako nag-discuss nito eh. May tinatawag kong ABC. Yung A, yan ho yung tinatawag na kalad-karin. Ibig ko sabihin ng kalad-karin, yung pang mga kaibigan mo talaga, sumali ka dito.
pumunta ka sa seminar, magdala ka ng 8,000, huwag ka na magtanong, huwag ka na magtanong, tayo na. Yan, pwede mong kalagkarin. So, ang tawag doon, prospect A. Kapag naman sa prospect B, sasabihin niya, sige, sasali ako dyan kapag may check ka na. Itong si C, ang sasabihin naman niya, sige, pagka ikaw may kotse na, malaki na kinikita mo, sasali na ako. So, unahin niyo po i-focus ito. Kapag nagsulat po kayo ng prospect list, kailangan yung kalagkarin muna. Huwag na huwag po yung mga ito. Kasi kapag ito'y na-recruit mo, magkakaroon ka ng check, tama ba? Na pwede mong bentahan na ito at pwede nang sumali sila. Kapag malaki ng check mo, makakabili ka na ng car, makakasali na rin sila. Tama ba? Tulad doon sa nangyari sa akin. Ngayon po, ay lahat ng hindi sumali sa akin 5 years ago, ngayon nakita na yung sobrang success ko, sila na po nga nag-a-apply. Minsan nga nagugulat po ako dumarating sa bahay namin, Michael, sasali na ako sa networking mo. Ayan, sila na po nagpapa-explain. So yan ho yung kapangyarihan ng kapag nagkaroon ka na ng resulta. So, sa ganito pong negosyo, kailangan matalino ho kayo. Siyempre, pag nagsisimula, wala pang pera, tama ba? Ina-apply po yung tinatawag na spiral technique. Paano po yung spiral technique? Kapag nag-start kayo, yung muna mga kapitbahay nyo, mga kaibigan, na hindi kayo mamamasahe, hindi kayo magpapakain ng unahin nyo. Huwag ko kayong patalon-talon mag-network. Kasi yung iba kaya nade-demotivate, nag-network dito. Ay! Apply, puntahan natin yung taga-Manila. Ay, apply, puntahan natin taga-Guan. Ako, apply, meron akong taga-Bulacan. Puntahan natin. Ako, mahirap po. Nag-i-invest kayo ng pera na hindi naman kayo nakakabuild ng inyong organization. So, sa ganito, kailangan ay ganyan, spiral technique. Number 2, kailangan yung prospect list nyo ay imbitahan. Invitation. Yan. Kasi baka naman magsulat ko kayo ng 500 na tao. Tapos ang gagawin nyo, ilalagay mo sa altar, Lord, ikaw nang bahala mag-invite. Puntahin mo doon sa BCO. Hindi mo mangyayari yun. Kailangan talaga mag-effort ka dito. Tama ba? Mag-uunglit ka. Text. At ang malupit, number 3, ay presentation. Kailangan lahat ng naimbitahan ay mapresentahan. Yan. Sa presentation, presentation. May tinatawag na one-on-one. Kapag one-on-one, ay dalawa. Meron din naman table presentation. 4 sila, 1 ka. At meron din naman big OPP. Yung tinatawag kanina ay big OPP. Sa presentation po, of course, kailangan talaga yung sinasabi ko kanina, kabisado mo yung sinasabi mo. Hindi pwedeng paiba-iba ka. And number 4, dito ko magpo-focus, ABC rule. Sa ABC rule, ang A, advisor, bridge, client. Kailangan ma-perfect nyo po ito. Paano pe-perfectin? Kailangan kabisado nyo po yung mga nakapaligid sa inyong top distributors. So ano ang ginagawa? May technique po na sasabihin. May keywords. Brother, tumayo ka. Halimbawa, ikaw na sis, brother. Iwanan muna. Tayo ka rin. Ha? Para meron mo tayong isang sinasabi. Kunwari siya ay prospect. Ito ay bridge. Ako ay upline. Ganito po lagi ang baliwan dyan. Ikaw na bridge, ang sasabihin mo, babalingin mo siya. Wala pa ako. Ay, brother, ganito sinasabi. Brother, alam mo, yung pakikilala kasi yung tao niya na pakalupit mo. Siya, nakarating na iba't ibang bansa. Kayaman, mamaya kilala ko yan. Kakamayan natin. At meron niya sasabihin sa'yo. Pero babalingin siya. Dudurugin mo na siya sa pagkatao ko. As in to the max, ipagbida mo ako. Yun ang ginagawa ng bridge. So kaya pag, itong si client, hindi pa po humaharap sa akin na nahihiya na. Tama ba? Kasi may ini-expect na yung subconscious na, naku, talagang matindi pala ito makakarap ko. Kumikita ng ganito. Ganyan, may mga sasakyan. So excited na siya. Kaya paglapit niya sa akin, ano ang sasabihin ni Bridge? Malinaw ko, itong sinasabi. Partner, wag po upline. Masakit ito sa tenga yung upline. Paglapit mo, partner, good morning. May invite po ako, pa-A naman. Yung salitang pa-A ay language po ng networking. Marami yung sablay ang sinasabi. Paglapit pa lang. Apply.
padurog na ito. Mindset nga. O ganun. Parang maano yung invite ko. Ano yung mindset? Ano yung padurog? Ano ba? Yan. Mahirap isipin. So, ang ginagawa, papanugin. Meron hong mali sa bridge. Minsan naman ang bridge, siyempre, kapag lumapit kayo sa akin, sasabihin mo, ay, partner, napresenta na yan ng nada. Nagkaroon na yan ng marketing plan. Alam na niyo. Ano ang sasabihin ng upline? Remember, tayong lahat ay pwedeng upline. Baka ikaw ang maging advisor. Ang sasabihin ko lang, ito lang. Sir, thank you for coming. Kamay talaga, kamay. Salamat po sa pakikinig nyo kanina. Kayo po ba ay may katanungan pa? Yung word na yon, kayo po ba ay may katanungan pa? Safe kasi yung sagot na yon. Kaysa nang pumanat ka agad. Alam niyo po, gusto ko lang grabe yung nangyari sa akin. Baka kung ma-intimidate agad, kailangan tatanungin mo siya. Kung ano yung inquiry niya, pwede mo sagutin. Kapag sinabi niya naman, wala na, ay sir, magte-testimonial na po. May mali hong ginagawa ang bridge. Ang bridge, kailangan i-inform lamang ako ng konti. Ang ibang ginagawa ng bridge, grabe. Lalapit pa sa akin. Apply. Meron ako invite ngayon. Napakalupit. Lawyer. Ang alam ko, terror yan. Maglalaan ka na sasabihin. Hindi, ako ang mindset. Ano na mangyayari sa upline? Hindi ka ako magpapapaway, tama ba? Kasi ako dinurog eh. Dapat kasi yung client at talagang binabaliw sa upline. Kasi marami na namang upline, tama ba? Pero kailangan din ang bridge matalino. Kailangan sabihin niya yung totoo. Kasi baka banat ako ng banat. Alam niyo, nakabili ho ako ng Estrada rito. Nakabili ako ng Honda Civic. Ay, yung pala naka-Ferrari. Kaya kailangan sabihan mo rin ako. Ay, konti lang. Ay, ano yan, medyo okay lang. Pero, ganun lang. Huwag yung in-intimidate pati yung mga top distributors. Okay po ba yun? So, sa ABC, thank you very much. Sa ABC role, yun ang sinasabi. And number 5, last now, follow up. Sa follow up, di ba may sinasabi tayo, 48 hours rules. Kailangan, within 48 hours, mapapayin mo ang iyong client. Kasi kapag hindi mo napapayin, medyo malabo-labo na siya. So, anong ginagawa? Kapag wala pa pong pera, pabalikin nyo sa opisina. Ang technique ko po dyan, ng grupo namin, kapag na-invite na, isasama muna siya sa text brigade. Di ba, meron kayong mga naimbitahan, napakarami nyo naimbitahan, di ba, na hindi pa sumasali. Ang technique po dyan, one way ng pagpapalo up, di ba may text brigade tayo natatanggap? I-forward nyo sa kanila, kahit hindi sila member. In that sense, alam nilang active ka. Tama ba? Bahala siya, kahit Manila area, power, grabe, hakot sa Baguio, ano ba? Hindi, alam niyo, isama niyo po siya sa text brigade niyo. Maniwala kayo sa akin. In one way or another, nagpe-pay-in po sila kasi naalala nilang meron kang sinasabi na negosyo na kahit hindi pa siya sumali, pinapalo up mo rin siya. Kasi yung iba nakukulitan, nagpapalo up. Okay lang ka ba magpe-pay-in? Walang hiya naman, napakatagal naman. Kaya mo naman. Huwag ka noon, huwag kayo namimilit. So, para kasi kapag nag-text brigade ka sa kanya about in global, nagre-remind din sa kanya na meron kang narinig dati. Tama mo ba ako? Ayan. So, ito kung umiikot sa network. Kapag ito ay na-perfect nyong mag-discuss nito sa lahat ng downline nyo, isa man dito sa inyo, kailangan kabisado nyo ito. Basta may napamember ka, kumuha ngayon ng global package dito sa BCO, upuan mo muna 10 minutes, partner. Ipa 5 fingers muna kita. Ang gagawin mo, ayan. Ito po ay, inano ko lang, binanila ko na lang ang pagdidiscuss, kasi kakabihin tayo. Isa-isahin nyo lang po siya.
Tapos, bibilinan mo na siya. Ikaw ay kasali na ngayon. So, kabisahin mo yung 5 fingers. Kasi kapag nagkaroon ka ng downline, ibifinger mo rin yan. Ipapa-5 fingers mo rin yan. Kaya kultura natin yun. Alam mo, along the way, hindi mo na mamalayan, marunong na po silang lahat. Kaya ako, pag tinignan nyo yung organization ko, ang gagaling mo lahat ng speaker. Kapag yung mga downlines ko po, na nag-speaker sa head office, ang gagaling. Ang iba po, mas magaling pa sa akin. Mga trainer ho talaga sila. Napakagagaling nila. Lalo na po, pagbabagsak nito. May tamang pagbagsak po ng 5 fingers. So again, inuulit ko po, walang excuse dito. Kahit matanda, bata, kailangan kabisado nyo po itong 5 fingers. Kaya ang code nyo po, kapag may bagong pay-in, na 5 fingers mo na ba yan? Malay niya, hindi naman niya alam yun. Tama. Ay, sa apply, na 5 fingers ko na. Basta po lalabas yung 5 ha. Wag na wag yung babae. Hindi. Imagine niyo po, paano ba talaga umiikot ang networking? Dito talaga, tama ba? Yes. Wala na akong iba. Eh yung iba kasi palabok lang ho yun sa totoo lang. Yung mga sisel, palabok lang ho. Ito ho talaga yung puso ng networking. Imagine mo, ang buong organization mo, walang prospect list. Walang marunong mag-invite. Lahat ay hindi marunong mag-present. Lahat ay walang ABC rule. Lahat ay hindi marunong mag-follow up. Anong meron kang organization? Wala. Patay ho yun. Pero subukan mo lahat ng tao mo, may prospect list. Ang gagaling mag-invite. Ang gagaling mag-present. Ang gagaling mag-ABC rule. Ang gagaling mag-follow up. Anong meron ka? Pay-in mo ng pay-in araw-araw. Tama ba ako? Yes. So meron hong pinakamahalaga dyan. Sa inyong palagay, alin? Follow up. Ayan. Ito ho. Kasi meron ho akong downline. Ayan. Si Melquiades del Mundo. Sana si Kuya Mel. Lagi kong pinagmamalaki yun. Napakagaling talaga. Pero, hindi masalita. Siya po'y engineer ng Makati. Siya po'y engineer ng mga engineers. Ayan. Bossing. Eh di ba yung mga engineer, kaunti lang magsalita. Tama pa ako? Sino yung may OPP guide sa inyo? Yung bang presentation na gano'n? Sino meron sa inyo? Ganito siya magsalita. Kaya walang excuses dito eh. Kahit o kayo bagong sali, bumanat na agad kayo. So, ang tekniko sa mga mahiyain, presentation, tama. Ang unang presentan mo talaga, naniwala kayo sa akin, mga kaibigan yung negative. Testing lang. Anong gagawin mo sa mga kaibigan mo negative? Discussan mo nito. Ganyan. Ganyan ka lang. Di ba negative? Alam mo na naman na after the discussion, i-reject ka lang. Tama ba? Basta discuss kang ganyan. Isa lang ang masasabihin nun eh, pre. Hindi naman maganda. Ano yung sasagot mo? Huwag ka mag-alala. Pinagpa-practice lang naman ito. Eh, malay mo, mag-pay pa yun. Ano? Eh, pag-practicean nyo talaga. Kailangan ibukan nyo ang inyong bibig. May downline ako si Mel. Engineer ho siya. Konti lang talaga magsalita yun. Alam nyo, naimbitahan ako. Sabi niya, Mike, meron akong kakausapin. Engineer din. Ay, saan ako, Kuya Mel? Sa Kalamba. Sige. Ay, nasa Quezon ho ako. Dadaan ako ng Kalamba. Magkita po tayo mamaya. Mga alas 4 ng hapon. Sige. Okay. Pagdating mo sa Kalamba, nakita ko engineer. Umupo kami sa Starbucks. At ang sabi ko na kay Kuya Mel, Kuya Mel, kapagod ako galing ako ng Quezon. Ikaw na muna mag-discuss. Okay lang ba yun? Ay, okay. Walang problema. Yan. Ganito ko talaga mag-speech. Kaupuan sa table. Our company is Alliance in Moscow Global. Yan ang mga may-ari. Ang supplier namin, Nature's Way. May product kami, 24/7. So may ingredients yan. Nilagyan niya ng 12 prutas, 12 gulay, ang mga kabuti. Ganito siya mag-discuss. Ganito Ayan. Tapos meron din kami Restore Life. Ito ay, red wine yan. Haba buhay mo.
White, pagtanggal ng wrinkles. Yan, pang liver, si Aramina. Yan, sa mga may bilbil. Yan. Ito sa mga barato yung mga ugat-ugat. Bonitus. Yan, kape. Hindi ko na-explain sa'yo. Uminom pa naman ng kape. Hindi ganun mo talaga yung mga words. Nakikinig ako yan. Opo, parang mga Milo. O ba't din? Tapos ngayon, dito, alam mo na yung mga product. Sumali ka dito. Magbayad ka ng 7,980. Kaya ang kapalit. Basahin mo. Basta naman yung isa. After magbasa na ilang minuto, naintindihan mo ba? Ano ko engineer? Alamin kita. Ano mo talaga? Magbenta ka ng product. Tapos pag may na-recruit ka, may 500. Tapos nagkaliwat ka ng 1.5. Ayan, hindi ko na masyado alam. Tapos mag 7 accounts ka. Ano agad? Sabi ko, ano kaya magpe-pay? Pero nagtataka ako. Siya yung downline kong halos araw-araw may pay-in. Nagtataka ako bakit ganon. Kaya nung ako po ay na-curious na, inalam ko talaga ang technique niya. Si Kuya Mel, ang galing. Ang ginagawa po, nagdadala lagi sa opisina. Bibit-bit. At magaling po siya sa follow-up. Dito talaga siya bumabanat. Hindi siya magaling magsalita eh. Engineer nga eh. Ang ginagawa niya, may isang babae kasama sa office. Tapos after naghiwalay, nung naghiwalay, narinig ko pa, sabi ko, pag po kayo ay nasa bahay na, text lang po kayo. Okay. Sabi na tayo. Nung ka-text na, sabi, ingat po kayo, sana po kayo, sabi ni Kuya Mel. Tapos mami, tinanungan niya, kailan po kayo magpe-pay-in? Ay, di ba yung mga prospect, hindi naman naintindihan ang salitang pay-in. Kaya parang ang sagot sa kanya, K. Ay, tinanong niya, ano po yung K? Kulot, kupalo? Hindi, K. Sasali po ako kapag nabenta na po yung baboy. Ano ang ginawa ni Kuya Bel? Talagang hindi po binura ang text na yun. And after 2 weeks, napalitaan niya na benta ng baboy. Pinorward ulit, ito po yung text nyo last 2 weeks. Di po ba nabenta na ang baboy? Alam mo, sabi ko, oo nga pala nabenta na, pumunta ka na sa amin at ready na ang pera. Ganon siya katindi mag-follow up. Kaya pala ang dami niyang pay-in. So in short, summary po, hindi ko ito pagalingang magsalita. Basta po kayo magsabi lamang ng totoo. Makakapag-pay-in ho kayo. Maniwala ho kayo sa akin. Huwag ko kayo magsasabi ng kabulaanan. Kailangan talaga ang totoo. Kahit hindi magaling ang presentation. Kasi yung iba na-intimidate dahil hindi siya magaling. Eh may downline ho ako talagang ganun bumanap. Pero ang galing niya. So dito siya nakafocus. Hanapin niyo po ang inyong strength. Ako, hindi ako magaling sa one-on-one. Sa totoo lang. Kapag one-on-one, hindi ako masyadong di-discuss. Oo. Pero kapag big presentation, doon ako magaling. Ano talaga yung forte mo? Kasi baka naman ikaw ay hindi big presentation. Baka ikaw ay pang-table presentation. So, unti-unti, alamin mo yung talent. And last na po talaga. Bago tayo, last. Kapag nag-networking, kailangan matigas ang puso mo. Bawal ho dito ang tampong puro. Napagalitan lang ng konti, ayaw na. Ang kabuisip, di ba? At higit sa lahat, kapag nag-network tayo, pansinin niyo po, sa larangan ng sales, laging ang top earner ay lalaki. Lagi ko yan, kahit hindi networking, lagi hong lalaki. Bakit? Kasi kami po ay hindi emosyonal. Eh ano naman kung ayaw mo sumali?
Eh di wag ka. Yun ang reason namin, tama. Pero kapag babae na akong best friend, hindi ka sasali. Napansin mo, mamaya, wala na yun. Hindi na tumuloy, tama ba? Kasi nga, sila ay emotional. So sa ganito, tanggalin nyo na ho yung inyong emotion. Kasi yung tao ho ang harap natin araw-araw. Maniwala kayo sa akin. Pag kayo emotional, hindi ho kayo tatagal dito. At, remember, kung gusto nyo ho talagang yumaman, ha? Tumutok ko kayo sa 4 na tao hanggang 6. Huwag nyo pong ibalikat ang lahat na tututukan nyo silang lahat. Kailangan kung sino talaga yung direct mo, yun lamang ang alagaan mo ng alagaan. At kung ano yung direct niya, alagaan niya. May pangitain po kung paano talaga yumaman sa networking. Kapag sumali na kayo, at least kapag baguhan ka, 2 linya lang ang tutukan mo. Huwag ka masyadong marami. Kasi hindi mo naman kaya talagang i-cater ang lahat. Okay lang po na mag-recruit tayo ng marami. Kasi normal yun. Lalo na nagsisimula ka, recruit ka ng recruit. Pero, kapag nakakita ka na ng leader, stop. Tutukan mo siya. Meron mo kasi sumasali dito, parang baraha lang po yan. Sa baraha po, 4 lang talaga ang alas. Tama ba? Minsan nga, nabunot mo, joker lang eh. Sumali. Huwag na po, raw. Pero after all, wala na. Hanapin niyo yung alas. Mahirap po hanapin ang alas. Pero pag natagpuan niya, yayaman na kayo. Don't stop. Hanapin ang alas. Sa baraha, 4 lang po talaga. Baka kabubunot mo, hindi alas ang nabubunot mo. Baka G's, baka 3, 4. Okay lang. Mas kapag ka lang emosyonal, may mga tao maiiwan talaga. Hindi pwedeng hindi. Kailangan tumuloy ka kasi may pangarap po tayo. Yes. Huwag ko kayo yung tulad ng isang aso na nakitahon lang. Sa pag-network, kailangan malinaw po ang gusto nyo. May isang tao, may isang aso, nakakita ng multo. Ano gagawin ng aso? Tatahol. Hahabulin niya talaga. Ang mga asong nakarinig, hal! Makiki-aw-aw din, tama ba? Pero pansinin mo, isa lang ang tutuloy dyan. Kasi alam niya, siya ang nakakita. Yung iba, nakiaw-aw lang. Meron dito, sumali, nakiaw-aw lang. Hindi talaga alam kung anong gusto niya. Sana ho, huwag kayong mo. Tingit sa lahat. May pangitain ho. Para hindi ho kayo magkamali. Minsan kasi nagkakamali kayo sa tinututukan yung tao. Kapag nagkamali kayo sa tinutukan yung tao, una, sayang ang pera nyo. Pangalawa, sayang ang panahon nyo. 3, sayang yung knowledge sa pinigay nyo. May pangitain po kung paano yumayaman sa networking. Una, kailangan siya ay full-time. Yan ho yung yumayaman sa networking. Yung yumayaman talaga ng todo, ha? Full-time. Ikalawa, makapalang muka. Marunong mang-agaw ng mic. Ikatlo, may itsura ng konti. Nakaganda ang itsura. Kasi kawawa talaga ang pangit. Tama ba? Masakit mo sabihin, yung kawawa ka. Kapag pangit ka kasi nga. Parang napakagwapo ko talaga. Kapag nakita nyo na yung mga yan, tutukan nyo. Yung merong itsura ng konti, tapos marunong magsalita, full time, tutukan nyo na doon. Dahil yun ang posible talaga, posibleng alas mo. Pero yung pa-part-time lang, 1 oras lang bago mag-indobal sa 1 linggo, huwag nyo asahan. 1 linggo pa siya. Ganito, may nagsasabi kasi na kung matagal na kami, bakit wala pang resulta? Mali ho yun. Huwag nyo hong bilangin ang time kung kailan kayo sumali. Tanungin mo ang sarili mo, ilang oras ka bang nagbigay ng time sa Global? Eh ano ngayon kung 2 taon ka na? Baka naman 3 beses ka palang nakapag-invite.
Ilang oras tumatagal ang OPP? Sabihin natin, 4. Meaning 12 hours ka palang kasali. Hindi 2 years. Huwag niyo yung bilangin kung kayo na kayo start. Bilangin yung effort at time na ginugol nyo dito. At yun po yung member. Tama ba ako? Kahit 1 taon ka na, pero minsan ka lang at 5 beses ka lang nagpunta na dito, nagbigay ng time mo, yun lang yung pagkakasali mo. Hindi yung tulad namin, araw-araw talaga, ito na ang ginagawa namin. And may bilin ko sa inyo. Patapusin ko po ang training ko nito sa isang ang alam niyo po, ang networking para siyang marathon. Starting line. Starting line. Meron dito isang tao na may hawak ng baril. Ano ba? Yung mga runner nandyan. Nakatali ka. Oo, nagagay na pa. Mayabang yan ang iba. Ang dami tao. Pagputok mo ng baril, sabay-sabay tatakbo. Ano ba? Pag sabay-sabay tumakbo, may isang tumakbo. Ang bilis! Pero napanit ang paa. Nasugatan. Umupo. Inalis sa sapatos ang medyas. Ay, napanit nga. Ayaw na. Kaya ginawa, bumalik. Meron din naman taong sumali dito. Sa marathon. Hininga. Pagdating dito, parang atakin sa puto. Ay, ayaw ko na. Hindi tumuloy. Bumalik ulit. Meron din naman, pagputok pala ng baril. Takbo na. Dahan. Nakarating sa finish line. May medal. Pero may mga tao, pagputok pala ng baril, sprint na agad. Hanggang nakarating doon. Ilang minuto lang narating niya. Kaya tanongin niyo ang sarili niyo. Sa mga nagmarathon na to, alin ang gugustuhin mo? Ako naka-mindset. Gugustuhin ko yung pinakamabilis. Kukuhanin ko na lahat ng resulta na pwede kong makuha dyan along the way. Ang dami sumali sa networking. Napanit lang konti pa. Na negative lang na konti. Bumalik sa pagiging empleyado. Bumalik sa buhay nila. Kaya walang nangyari. Hindi nila lang nakita na ang networking pwede talagang magpayaman sa atin. Kung anong kinikita ng gasolinahan na nag-invest ng 5 million, kinikita ko rin po. May downline ako, seaman, kapitan ng barko. Ang sabi sa akin, Mike, kung anong meron ka, meron din ako. Kung anong nabili mo, nabili ko rin yan. Tama nga naman. Kapitan eh. Pero sabay bawi. Mike, kung anong meron ka na meron ako, napundar ko yun. 12 years. Malayo ko sa pamilya ko. Nasa laot. May sakit. Ako nagpapagaling na ako mag-isa. Boring. Gusto ko makita ang anak. Gusto ko makita asawa ko. Wala akong magawa. Dahil lang sa pera. Magkaroon ng resulta. Kita ng gasolinahan na nag-invest ng 5 million. Kinikita ko rin po. May downline ako, seaman, kapitan ng barko. Ang sabi sa akin, Mike, kung anong meron ka, meron din ako. Kung anong nabili mo, nabili ko rin yan. Tama nga naman. Kapitan eh. Pero sabay bawi. Mike, kung anong meron ka na meron ako, napundar ko yun. 12 years. Malayo ko sa pamilya ko. Nasa laot. May sakit. Ako nagpapagaling na ako mag-isa. Boring. Gusto ko makita ang anak. Gusto ko makita ang asawa ko. Wala akong magawa. Dahil lang sa pera. Magkaroon ng resulta na tulad mo.
12 years in the making. Samantalang ikaw ay 4 na taon pa lang, ganyan na nangyayari sa'yo. At huwag ka. Kung anong bansang napuntahan ko, ay napuntahan mo na rin. Doon ko po na-realize, iba pala talaga ang networking. Tama ba? Iba ko ang ganito. Kasi pinadalami ko sa sarili. Ang dami yung nag-abroad. Walang nangyari. Imagine mo, padaldal-daldal lang tayo dito. Pero kumikita tayo. Dandahan ang attitude. At hanggat maaari, gawin niyo ng tamang ganitong negosyo. Hanggat maaari, iwasan niyo po magbenta ng mura. Hanggat maaari, wag po kayong manunulot. Kasi kapag nanuluto kayo, masakit po yun eh. Yung bang kakainin ng isa, kinuha pa ng isa. Hindi yung maganda. Ako, naging milyonaryo ako na ganito. Ay kahit magtanong-tanong na ako yung sa buong global, napakalinis ko ng pangalan ko. Wala akong nilabag na batas. At higit sa lahat, masarap kung may narating na ganito na alam mong wala ka natapakan kahit isa. Na yung mga sinulot mo, benta ka ng mura, and congratulations po, ang grupo nyo ay solid. Alam nyo ba sa Manila, ang laging pinag-uusapan, yung pagiging solid ng grupo ng Bohol. Kaya umabalik ko talaga dito. So, sa pag-iikot ko po sa buong Pilipinas, sa totoo lang, pambihira ako makita ng ganitong grupo na ganito ka-solid. Ilan-ilan to. And kayo na po talaga yung pinakamatyagang grupo. Imagine nyo, alas 2 ng madaling araw. So, ibig sabihin, marami hong mangyayari pa sa inyo. Marami pa. And ma-excite po kayo yung international expansion natin. Kung tayo po ay nangangarap, ang AIM Global ay nangangarap din para sa atin. Kaya pagtulong-tulungan po natin. So again, salamat po sa time nyo, sa pagpupuyat nyo. Bukas po, kung meron kayong kakilala na nasa Cebu, mga downline nyo, papuntahin nyo, alas 2 po, meron pong asat. Ako po yung mag-training. So again and again, I'm Mike Macrohan. God bless.